Hi guys! So isang maganda at mapagpalang na araw na naman sa ating lahat. So lalong-lalo na po sa ating mga kapwa magsasaka na nag-aalaga din ng iba't ibang uri ng hayop na kagaya natin. So ngayong araw ay April 14, Monday po ngayon. So gusto ko pong ipakita sa inyo itong ating DIY incubator na ginawa. Dahil ngayong araw ay pang 18 days ng ating itlog na iba. So actually siyam lang siya. Kinuha po natin ito dun sa naglilimlim na manok or nag-uumpisang maglimlim dahil gusto nga nating i-maximize yung paggamit ngayon sa ating mga inahin dahil peak nga po ng kanilang pangingitlog sa ngayon. So ngayon nga is pang 18 days ng ating siyam na itlog. So siyam lang po yun. Hinano lang po natin dito sa ating incubator dahil nagsasalang naman tayo. So titingnan po natin ngayon itong ating pinapisa. So ayun, so kakarating lang pala natin dito sa farm. So yun kakalapag lang po natin yung feeds na dala natin. So nag-video agad tayo kasi excited po tayo na tignan yung pang 18 days na ating mga So ayun, bali gumagana naman. Wow! So guys, so 18 days pa lang po, mayroon na pong dalawang sisiw na, dalawa ba? So mayroon na po tayong dalawang sisiw na nakalabas. So ayan. And yung mga ibang itlog ay mayroon po tayong mga may crack. Check lang po natin, no? So ayan, nagka-crack na po yung iba. So ayun guys, bali nag-start na po silang mag-hatch and nagkagandahan po nito ay mayroon na pong dalawang sisiw na nakalabas. So ganyan po kaganda itong ating nabuong DIY na incubator. So kahit na scrap lang po siya ay napapakinabangan po natin. Pero syempre, naghahangad din po tayo na magkaroon ng automatic na incubator na para mas maganda at mas maayos yung ating pagpaparami sa ating alaga. So ayun, ito po ay dating scrap na pinaglalagyan namin ng mga papel at saka mga plastic na basura. So nung alaga na po tayo ng mga heritage chickens, dahil nga po sa hindi po sila naglilimlim, pinag-aralan po natin na gumawa ng ating sariling DIY incubator. At hindi naman po tayo makabili ng gawa na. Medyo may kamahalan din kasi. So ayun, ipagpapatuloy natin itong ating video sa ating pag-iikot sa ating mga alaga, dahil yun naman po lagi yung ating ginagawa pag tayo po ay dumarating dito sa ating munting farm. So kagabi pala umulan, pero hindi naman ganoon kalakas. Sana hindi na apektuhan itong ating mga alaga. So ayun, may naipit tayong manok. Ipit po siya guys. So tanggalin lang po natin. Mapipila ito, inahin pa naman. Ang hirap tanggalin. So ayun guys, nakatayo naman siya. Hindi naman siya masyadong affected. Siguro nagkanuhan po sila kagabi dahil umulan. So dito po sa unang batch natin ay wala namang namatay. So check po natin yung iba. So dito po sa 6, so okay din naman sila. Masisigla, malulusog. Pulang-pula po yung kanilang mga mukha. And dito sa 10 piraso, punong-puno po ng tubig yung kanilang pakainan. Pero sa awa naman ng Diyos ay kumpleto. And yung panabong, ayan. Okay. So guys, 3 pa rin yung nandito. So walang namatay. And yung isa, so ito po ay payat po, kaya hinihiwalay natin. And hindi na po natin ito isasama sa ating mga gagawing breeders, dahil nga po sa hindi po maganda yung kanyang kalusugan. Matagal na natin ginagamot pero payat pa rin. And yung mga nandito na malalakas, hindi pa nagkakasakit, hanggang doon sa 6 na piraso. So yun po ang ating mga
kukuning dagdag sa ating mga breeders. So dito walang nakalagay sa ating lagayan dati ng ating mga panabong. And syempre dito sa brooder, lilinisin natin ito mamaya. At baka bukas ay lilipat na po natin yung ating mga sisiw. Pero siguro mauna po yung yung dalawa dahil nakalabas na sila. And dito naman sa ating mga sisiw dito, so kailangan natin silang i-check muna bago magpakain. So ayun, wala rin pong namatay. And dito mukhang wala ring namatay, pero yung iba parang nilalamig. So normal lang po yan dahil umulan kagabi. And malamig pa rin hanggang sa ngayon. Mga panabong ulit. So masisigla, malulusog yung ating mga sisiw na panabong. And ayun, almost okay lahat po ng nandito. Wala naman po tayong ngayon, wala po tayong problema sa araw na to. So yun po yung isang maganda sa atin pagka tayo po dumarating sa farm. Yung wala po tayong makikitang casualty or namatay sa ating mga alaga. So pag may namamatay kasi, hindi lang po tayo basta nalulugi. So yung natin na nag-aalaga, yung parang nababawasan. Pero okay lang naman. Pero pag araw-araw na ganito yung nadadatnan mo ay napakaganda po sa pakiramdam. Dito walang itlog. So grabe guys, napakarami ng itlog dito. So ayan, meron din. So hindi muna tayo magko-collect ng itlog para i-incubate ngayon dahil nga sa kita nyo naman itong incubator natin ay napakarami pang laman. So go. Maglilimlim muna sila ngayon para wala kasing paglagyan kaya paglilimlimin muna natin sila. So puntahan po natin sa pinaka-critical nating area dahil doon po umaano yung predator. So meron po tayong 8 manok dito. At yun po ang i-check natin. So kailangan na talagang malinis to para kitang-kita yung natin. At kung may predator man na nagtatago lang diyan sa may damuhan, so makikita agad natin. Starting on Wednesday siguro dahil marami pa tayong gagawin ay maglilinis na po tayo dito. And pag may vacant time tayo, syempre umpisahan na po natin. And dito naman, so 2, 4, 6, 8. So hindi umatake ngayon yung ating kaibigan. At dito ginugulo lang nila yung nilagay nating rice straw. Wala pa po yatang nangingitlog dito guys So ayun, wala pa nga. So ayun, kakalipat lang natin kasi sa kanila. Baka sila po ay na-stress. Bigyan po muna natin sila ng mga ilang araw. So ito po yung yung puti. Yan po yung inahin na kinuha natin yung itlog. So yun po yung mga nag-hatch ngayon. Grabe, 18 days pa lang Ganun po talaga kaganda yung ating nagawang DIY incubator. So mayroon pala tayong yan ipapaliwanag sa ating DIY incubator. Balikan lang natin kung bakit po na hindi po naging yung hindi sabay-sabay yung kanyang pagpisa nung nakaraan. Kita nyo naman yung mga sisiw natin doon na 40 plus, 49 po yata yon, pero ilan lang yung natira dahil nga maraming naapak-apakan. And nasa 10 po yata yung natin doon namatay sa batch na yon dahil hindi nga nagkasabay-sabay yung ating pagpisa sa ating mga itlog. So sabay-sabay po natin niload yon, kaya lang hindi po nagkasabay-sabay yung pagkapisa. So ito guys ipapaliwanag ko lang. Ayun, labas yung mga sisiw din So mukhang may problema sa paa.
Sabay tayo. So, ito guys, no, ito po ngayon yung kalagayan dito sa ating loob ng incubator. So, may mga crack na yung itlog na natin dyan. So, kung mapapansin nyo, ay wala na po dito yung ating fan. Napansin ko kasi noon na mas una pong napipisa yung mga nandito. 18 days pa lang, nagcrack na, lumalabas na. And dito po is hindi sabay-sabay sa part na to dahil nandito nga yung fan. Siguro naibubunga ng hangin yung init, dito lang po napupunta. Kaya hindi po naging pantay yung yung kanyang pag-hatch. And ngayon titignan po natin ngayon, ulit ito. Bali may mga markings po tayo dito, no, hindi po sabay-sabay yung paglagay natin, and ito is siningit lang din po natin. So i-observe po natin itong mga nilagay natin. So dito naman is okay naman, halos may crack na yung iba. And kung isang araw lang po yung magiging interval ay okay lang po. Pero yung sa isang linggo, problema na po yon sa ating incubator. Unang-una, mas malaki po yung gagastusin natin sa kuryente pagka ganon. And kasi gagamit tayo ng brooder, hindi sabay-sabay may labas. Sa incubator, ganon din. Kaya mas maigi na rin na pinalitan po natin yung yung kanyang setup ulit. So dati wala pong pan talaga to. Talagang ganito lang po yung style niya dati, at napakaganda po dati ng pagkapisa. So hindi lang natin alam kung anong nakain ko noon, at nilagyan ko pa ng fan. And nung nalagyan po natin ay mula noon ay na stock. Kaya ngayon lang po ulit nagagamit. So ayun guys, medyo makati ang lalamunan natin. Kaya hanggang dito muna yung ating vlog ngayong araw. So maraming salamat ulit.